Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila, darating kami. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa kanyang pag-upo bilang bagong hepe ng Philippine National Police, tiniyak ni PNP Chief Nicolas Torre III ang mabilis na pagresponde sa mga hihingi ng tulong. Paiigtingin din ang presensya ng mga pulis sa mga komunidad para matiyak ang seguridad ng publiko, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipatutupad ni newly installed PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang quick 3-minute response time para sa bawat mamamayang hihingi ng tulong sa mga pulis. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Torre na ito ay sa pamamagitan ng aktibong paggamit sa 911 hotline. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila, darating kami sa loob ng 5 minuto. Sa Metro Manila, magbibigay muna si Torre ng 1 buwang palugit at gagawin munang hanggang 5 minuto ang response time bago ito ibaba sa 3 minuto. Kaugnay dito, palalakasin pa ang presensya at pagpapatrolya ng mga pulis sa mga komunidad, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Torre ang planong pagpapasara sa maliliit na presinto na wala namang ginagawa o wala namang iniimbestigahan. May babala naman ng PNP Chief sa mga pulis na hindi makasusunod sa 3 to 5 minute response rule. Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we'll make sure that they will comply with it. So, drill, and more drills. Samantala, nilinaw din ni Torre na wala siyang itinakdang kota sa maaresto ng mga pulis. Ngunit paiigtingin nila ang panguhuli upang maialis sa mga kriminal sa mga lansangan at para mas ligtas at panatag din ang mga Pilipino. Binatikos ni Sara ang direktiba ng Commander-in-Chief na palakasin ang presensya ng mga pulis sa kalsada sa upang mabawasan ang krimen sa mga komunidad. Ayon sa walang kwentang utak ni Sara, hindi na akma ang ganitong pamamaraan sa panahon ngayon, lalo't marami ng makabagong teknolohiya na maaaring gamitin ng kapulisan. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. May drone, robot, CCTV at napakarami pang iba na pwede mong gamitin. Pwede i-harness from the universe para gumaling. Gumanda at umayos ang trabaho ng pulis, ayon kay Sara. Giit niya, kung tunay na layunin ay mapabuti ang serbisyo ng pulisya, dapat ang isinusulong ay modernisasyon, hindi ang pagbabalik sa lumang estilo ng pagbabantay. Dapat ang iniisip mo how to modernize, leverage the technology out there to improve the Philippine Police. Bakit nandoon ka pa din sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? Nandoon pa din tayo sa 1970s, 1980s na magpatrolya ang pulis sa daan, dagdag pa ni Sara. Sa kanyang pahayag, mariin niyang iginiit na ang pagpapatrolya gamit ang drones, robot at CCTV ay mas episyente, at maaaring magbigay ng 24/7 visibility at mabilis na tugon sa mga insidente. Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang pulis, dodoble ang pulis overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng pulis sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin
ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol. Patrol! Yes, sorry. Pwede mong patrol, hindi na papagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi na papagod yan. So, yung CCTV mo, 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with, your, human workforce. So, dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic. Supposedly, dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.